Network Entertainment. Welcome sa bago na namang episode ng The Red Door Podcast, pero merong something na special sa episode na to. Ano yun? Yung episode na to is, aside from, wala pa rin si Prey kasi shoot namin to ng same day. Oo. Ang special sa episode na to is magbabasa kami ng mga user-submitted stories na sinend sa email. Oo, actually magbabawas kami kasi natambakan na naman. Yes. Dumadami na naman. Pero Sobrang okay lang, dami. maraming salamat sa lahat ng mga nag-send ng kanilang mga stories. Ayan, i-share namin ngayon yung mga personal experience nila pagdating sa mga katatakutan at something related sa paranormal. Mm-mm. Ayan. Tama. Yung pinangako namin last week about sa mga remastered version, sa mga future na yun. Yes, oo, tama. Tsaka syempre, before tayo mag-start, hindi natin kakalimutan yung mga subscribers natin sa ating YouTube channel. Mabilisang shoutout lang kay Jordan Marcelo 0512, Super Manilin, kay Bien Arceo, Roma May 31, Rayana Kizuki, Kuya Kilabot 7045, Ivan Cadiente 9854, Usapang Mitolohiya, Vin 7297. Dito kay Job RNSL 19, parang iba yung pagsasabi ko Queenie Lamban 846, Kenneth Pulido 9181, Popoy Gaming or si Marvin at saka si The Mad Cat 07 na si sino nga ba? Ang dami kasing pangalan pero si Forian na lang, si Forian. Oh, si Forian. Ayan, maraming salamat sa pagsuporta, guys. At dahil kinalimutan mo yung pangalan ni Forian. Hindi. Last month niya na. Hindi, nag-iisip lang ako kung babanggitin ko ba kasi baka ayaw niya rin na Hindi, sinasabi niya. Sinasabi niya. Gerard, what's up? Ayun. Ayan. At saka hindi mo napansin, tinapik kita, pero hindi mo sa akin na ibalik. Oo nga, Wala na. Naano ka na. Nag-expire Nadali ka na. agad. Ayan. So, wala na tong patumpik-tumpik pa dahil konti na lang yung oras na titira namin dito. Magbasa na kagad tayo ng mga user-submitted stories. Okay. So, una ka na or ako na? Eto na. Sabi niya, hello Madam Prey, Lodi Ian at Sir James. Salamat at napili ang story ko last time. Second story ko to for the Red Door Podcast. Personal experience niya daw ito at summarized version na lang ito. Hindi ko ito makakalimutan dahil ito ang pinaka nakakatakot kong encounter sa isang entity. Ang title ay Apoy. Okay, Apoy. Bakit kaya Apoy? Ayun na nga. Ifrit. Di ko alam na Ifrit yon. Wala kasi akong idea sa mga urban legend at Islamic mythology ng Middle East. Wait lang, Pops. Ano yung Ifrit? Nasa Final Fantasy yan eh. Isa yan sa mga sinasamon. Ifrit. Apoy yan. So pero habang binabasa ko, paki-search nga ako Paps ng pinaka-exact meaning ng isang Ifrit. Ifrit. Year 2020 nasa Saudi Arabia ako noon hanggang ngayon naman. Kasagsagan ng pandemic noon. Kung saan-saan din ang quarantine o lahat ng lugar sa buong mundo ay limitado ang paggalaw. Nagmamaneho ako pauwi nang biglang namatay ang makina ng sasakyan. Walang signal at naka-off ang mga ilaw sa daan. Nakakapagtaka kasi nasa city ako na laging may signal at kuryente. Bumaba ako at doon ko naramdaman na may nakatingin. Tapatingin ako sa dulo. Madilim. Nakita ko na may lumulutang na apoy. Hindi apoy na normal kulay pula na parang violet. Gumagalaw na parang naglalaro. Unti-unti itong nag-anyong parang tao. Matangkad at ang mga mata ay parang naglalagablab. Tapos naging parang werewolf na may pulang pakpak. Basta, sobrang nakakatakot. Pagkatapos noon ay napaatras ako. Pero wala akong matakbuhan. Lumapit siya at bawat hakbang parang nasusunog ang lupa at sumasabog. Nag-ultimate si Baksha. Kaya nga grabe yung itsura. Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko baka sakaling pagdilat wala na siya. Sa halos araw-araw kong pagmamaneho, papasok at pauwi ng work, madalas akong makakita ng ghost o multo sa daan.
Kaya pala that time, wala. Ano yun? Takot sila sa ifrit? Ewan. Basta ang alam ko, kung ghost ako, siguradong aalis ako pag nakita ko din yung nilalang na yun. Okay Paps. So based sa mga kwento niya, during pagtatrabaho niya sa may Saudi, marami na siyang na-experience. Marami na siyang nakikitang mga yung masasabi nating multo. Pero that time, yung experience niya is kakaiba. Yun lang talaga. Oo, kasi yun lang. Na parang kung ano man itong ifrit na ito, kahit ibang elemento o kahit ibang entity, takot doon. Kasi wala siyang iba nakita, kundi yung ifrit lang na yun. Pagdilat ko, ayun, may ilaw na ulit. Pagtapos nun, umuwi na ako. Pero hindi na ako nakatulog ng magdamag doon. Naisipan ko mag-post about the experience sa isang community blog dito sa Saudi Arabia. At ayun, nataon na may malapit ng Ruqya. Hindi ko lang alam kung tama yung pronunciation ko. Or Raki. Someone expels ghost or entities. Nagkita kami kinabukasan at sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari. Sabi niya, he is 80 to 95% certain it is an ifrit. Malamang daw ay na-attract ko daw yun nung makita noon ang aura ko at chakra. Wala akong idea kung ano ang chakra. Sabi niya energy daw yun from within while auras are outside. According to his knowledge, auras and chakras can be hid or lowered to avoid detection and drainage. 6 years passed, di ko pa din kaya, haha. Tinanong ko kung bakit wala siyang ginawa sa akin. Ang sabi niya, an ifrit has his own free will, it could be good or bad. Ang ending, ginawa niya ako ng orasyon para di ako lapitan ulit. Di ko maintindihan kasi Arabic. May ano siya Paps, PS. Opinion. Napanood ko sa isang episode nyo kay Madam Prey na iba-iba ang ghost o multo sa iba't ibang bansa. I agree. Iba-iba kasi ang mga portal o napakadaming portal o entry points to other dimensions. Next po yung mga multo naman sa bawat eroplano na nasakyan ko, local and international ikukwento ko. Salamat RDP. More power. Ayan. Sino nag-send ito? Si JDL. Si JDL. Pero Paps, meron akong isang, ayun, maraming salamat JDL sa pag-send. Nga pala Paps, pagka-search ko pa lang, ang Ifrit is a powerful class of malevolent rebellious jinn. Okay, so jinn din siya. Jinn. Normally sa Islamic mythology saka sa Arabian folklore, often associated with fire, the underworld and ruins. So parang ano ayun na to? May pakpak. Depicted as massive winged beings made of smoke and fire and considered wicked demons capable of misfortune. So parang ano na to, Paps? Parang, ano pangalan sa may Lord of the Rings? Yung sa Minas Morgul. Ano pangalan? Yung kinalaban ni Gandalf, the Grey. Nakalimutan ko eh. Ano pangalan? Nakalimutan ko. Ano to? Balrog. Balrog, oo. Tama ba, Balrog? Ano yung sinabi ni Gandalf? You shall not. Hindi, ano sinabi ni Gandalf? Ano sinabi ni Gandalf kina Frodo? Ano? Basta ano, verb tapos you fools. Anong sinabi niya? Run ba yun? Run? Run. Na Mandela effect ka na. Fly ang sinabi ni Gandalf. Ay, Marami din talaga nag-iisip na run. What? Oo. Pero hindi. Pero hindi, alam ko nga na fly yun. Oo. Pero run yung... run ang naiisip ko na... Una ko naisip nung tinanong mo ko. Oo, fly you fools. Oo. Na sabi nga daw, kung yung eagle daw ay kayang bumuhat ng tao, bakit hindi na lang daw binuhat ng mga eagle sina Frodo diretso doon sa may ano? Oo, tas sinulog, no? Hindi, doon sa may mount di ba? Para tunawin yung ring. Kaso, Paps, yung ano kasi nandun sa... Tawag doon? Hindi siya ma-drop mismo doon sa Mount Doom. Ay, ang pangalan? Basta Mount Doom ang puto. Basta doon sa may Ring of Fire sa isip ko. Kasi 'di ba may parang nilakaran pa sila pa doon.
Pero pwede naman i-drop sa baba, ano? Kaya nga, para mas mabilis kaysa naglalakbay pa sila. Yun pala, alam na pala ni ano. Hindi, ano lang to, mga theory lang pala. Alam na rin pala ni Gandalf, tapos na misinterpret lang ni na Frodo. Fly you fools. No? Fly you fools. Nung umpisa pa lang. Sinabi niya na, gamitin niyo yung mga agila, lumipad kayo. Tapos, ha? Ano daw sa sabi? part 2 ng Lord of the Rings. Ano sabi? Sabi ni Gandalf, ano ba yan? Hindi nila ginawa. Tapos na sana to ng part 1 lang eh. Pero anong purpose, Paps? Nang Bakit niya pinaalis ni Gandalf? sino? Yung mga, sino? Di ba marami sila doon? Yung Fellowship of the Ring. Fellowship. Ba't niya pinaalis? Bakit? Para masolo niya yung experience ni Balrog. Oo nga, no? Di ba? Kaya level up ka agad Oo, siya di ba? nung part 2 eh. Oo, di ba? Paglabas niya, ano na siya kagad eh. Gandalf the White na eh. Open na eh. Ang dami yung experience na nakuha. Sinolo niya yung boss eh. Pinaalis niya yung party. Walang hati. Oo. Dapat divided yun eh. Oo. Anyways, ayun. Ayan. Ano yung opinion mo about dun sa may ano? Nagkakaiba-iba ang mga entities depende kasi sa lugar dahil sa mga portal. So, ibig sabihin ba na Malabo magkaroon ng Ifrit dito sa Pilipinas. Ifrito nila yun. Oo. Kaya pala umaapoy. Oo. At malabo rin magkaroon ng manananggal sa Saudi. Di ba? Bakit? Yun nga eh. Parang kung tama man yun na depende nga din daw Parang talaga sa portal. Sa akin naman kasi, yung mga ganito kasing mga beings is nanggagaling sa culture ng isang bansa. Oo. So parang feeling ko, kaya pwede mong masabi na hindi pwedeng magkaroon ng manananggal doon sa ibang, manananggal mismo pero magkakaroon ng ibang iteration nitong manananggal sa ibang bansa yung penananggal. Kasi doon sa stories or sa culture or sa history nila, merong pwedeng pagmulan yung kwento nun. Feeling ko kasi, kaya may version yung magkakalapit na bansa nito. Dahil yung mga ninuno natin, galing din sa kanila sa isang pinagmulan. Kaya baka yun yung reason kung bakit. Feeling ko. Kasi nagtataka talaga ako about dyan na yung manananggal sa atin, penananggal sa Malaysia. Tiyanak sa atin, Pontianak sa Malaysia. Magkakalapit. Magkalapit, di ba? Before, di ba nagkaroon ng barter between Malay and Filipino? Malay ko. Malay ko rin. Di pa ako buhay nung mga panahon na yun eh. Pero yun. Anyway, ayun na nga. Maganda rin pag-usapan yan sa mga susunod na ano. Pero itong babasahin ko medyo, challenge to. Bakit? May nag-send sa atin ng story. Galing to kay, hindi ko alam, babasahin ko muna kung pwede. Silent listener from far away. Galing to kay Stare Decisis. Ito yung pangalan niya. Kakaiba yung pangalan, Paps. Stare Decisis. Grabe. Yan. So, ito. Hello, Kwentong Red Door. I just want to share my horror experience at my beloved grandma's house. Ito siya. Kaya sa kaiba dahil English to. For context, that house has 3 bedrooms, 1 servant's quarters, and a wide dining area and sala. It was meant to house at least 10 people. Also, the house had no permanent residents because our family lives in a different city. Fast forward to 2024, I was about to take a licensure exam at that time when I decided to stay in that house for the final months of review. I already heard horror stories from my cousins who stayed there for a short time. Things like the television turning on by itself, footsteps, shadow figures, and the likes. My older sister who slept there for one night even told me that a vacuum turned on by itself. When I heard these stories, I was a little bit skeptical about this because I thought they were just making it up just to scare me. My parents decided to stay there for the night to help me unload things and rest before traveling back home the following day. With them being there, everything was fine. After they left, things took a turn for the worse. On my first night being alone, I already had this lingering feeling that somebody was watching me. I felt like I was a deer being stalked by a wolf. May mga ganung terms. As I was about to sleep, there was this huge thud in the wooden door of the main bedroom. It sounded like someone or something kicked it.
I shakingly opened the door and shouted just in case an intruder caused the noise, but there was silence. On the second night, I made sure to close all the windows because I thought to myself that maybe it was the draft or air that caused it, but I was wrong. I heard the same noise again. At this point, I dropped down on my knees and prayed. After this incident, the house fell silent for the next few days until one night, I heard footsteps. As I was about to go to sleep, I could hear heavy footsteps coming from the dining area. It sounded like someone was walking to and fro. The paranormal activity stopped until the day I finished the licensure exam. However, the night before leaving the house, I saw this huge shadow figure that went out of the house. It looked like someone out of a noir film. Before leaving the next day, I exclaimed that I was able to experience what you're capable of doing. I saw what you look like and I acknowledge your presence, but please, whatever entity is in the house, you are not welcome to follow me or come near my family. That's all. Thanks for reading Kwentong Red Door. Sincerely, silent listener from far away. So ano to? Nag-ano lang sa kanya nung before ng review niya. Thank you so much. Oo. Ano sa tingin mo? Ako, kayo bang ikwento ng Tagalog? O abangan ko na lang sa TV5. Baka baka may Tagalized version sa TV5. Hindi, pero May subtitles. Oo, pero na-gets ko naman na parang May nagparamdam sa kanya, no? Pero kasi hindi na kasi usually kasi talaga Paps, yung mga antique na bahay. Meron na. Meron talaga yun, no? Meron talaga yung parang kunwari, matagal ng bahay ng lola. Mm-mm. 'Di ba usually talaga merong ganun. Pero hindi ko lang alam kung naging factor din ba yung time na syempre feeling ko siya niyan stress. Oo, 'di ba? Vulnerable siya. Vulnerable siya niyan Stress siya tapos Pagod sa pagod. pag-review. Oo, pressured, Mm-mm. 'di ba? Oo nga, no? Mm. Oo, dito papasok yung parang sinasabi natin na may mga tao na sobrang susceptible sa mga ganong kasi emotionally, mentally, parang madali silang maanuhan ng ganong energy. Pero ayun nga. Pero pansinin mo sa dulo, in-acknowledge niya yung presence. Na parang sinabi niya na na-experience ko lahat ng pagpaparamdam mo. Alam ko na nandyan ka. Pero please, kung ano ka man, huwag kang sumunod sa akin. Oo, gano'n. Pero Paps, ay sorry. Ano yun? Hindi, sige. Hindi, yun nga. Yan yung nakalimutan ko kung sinong kasama natin nung napag-usapan natin to. Di ba sabi nga natin, bawat isang bansa merong kanya-kanyang version ng mga entities. Di ba? Pero yung shadow people, parang sa lahat ng bansa meron. Meron ba sa atin? Oo, may mga nakaka-experience din dito na shadow people. Ano yung Hindi, yung parang black figure lang, ganun. Nahugis tao, di ba? Oo, anino. Parang kahit saan merong ganyan. Shadow figure ba yung tumakbo na bata sa Magandang Gabi ba? Oo, di ba? Parang ganun Shadow people din yun Hindi naman literally na shadow, di ba? Ano kaya yun? Hanggang ngayon, hindi pa rin na-debunk yun Shadow mabilis Kaya shadow mabilis. Eto Paps, naalala mo yung video na pinakita mo sa akin last week? Alin yan? Yung nagluluto ka ng steak tapos may sumabay sa'yo. Oo. Habang nagluluto ka ng steak, anong pakiramdam mo nun? Ano ka ba? Pressured? Stress? Pagod? Malungkot? Nagugutom. Basta nagugutom na ako nun, Paps. Parang malabo naman siguro ng Hindi, Paps, kasi di ba nagagamot ako. So, may time na feeling ko naglo-low sugar ako. Na parang iba yung gutom ko, hindi siya yung gutom ng normal. Yung gutom ko may kasamang sakit ng ulo. Oo. Kasi bumababa yung sugar ko, so parang nanghihina ako talaga. Pero ang masama kasi nun, na-record pa. Panoorin niyo yung last episode namin. Yung pinaka-intro, yung parang pinaka-start ng video. May pinakita si Tito Ian na video na may nahuling boses na yung parang umuungol, katakot. Hey, nako. Naalala ko, sorry, pinaalala ko na naman. Hindi, okay lang. Para makalimutan mo, magpo-proceed na ako dito sa may next story ko. Okay. Na may pinamagatang, ano kayang title nito? Sino nag-send? Si Clary. Ayan, si Clary. Teka. Nasaan ba? Okay, ready ka na? Nabasa na ata ito nakaraan, Paps.
Nabasa? Kasi ito yung sinihan di ba? Ay, yun ba yan? Sige, ito na lang. Send ko sa'yo. Itong story naman na isi-send ko ay galing kay Krisha May Luwalhati. Ayan, Paps. Isi-send ko sa'yo ngayon. Tapos, yan, basahin mo. Sinend niya to May 5. Kailan ba? Kahapon ba? Hindi. Kahapon. Kahapon niya sinend to. Uy, Galing kay Krisha May Luwalhati. Sige, sabi niya, "Hi po mga Tito Ian and James, also Tita Prey. First time ever ko po ito gagawin na mag-share ng experience ko sa dating work sa Mandaluyong." Nasa Mandaluyong tayo ngayon. Baka dito yan ha. So ito na nga po. Way back 2022 po, ito medyo maluwag na ang COVID. ECQ na that time. Naalala mo pa to, Paps? ECQ, Paps? Ano yun? Hindi, yung pagkakasunod-sunod. GCQ, ECQ. Di ba may mga ganyan yan dati? May M pa nga ata eh. MCQ? Hindi, MGCQ. Mga Ayun. ganyan. Grabe, no? Dami nito dati. Pero parang ayun yung inaabangan natin eh. Kasi dito natin Pwede malalaman kung lumabas. pwede na bang gumala, di ba? Kung ano na bang status. Nung time down na to, ECQ na. So balik office na kami. Pero skeleton workforce. Dito daw po nag-start ang lahat. Ilan lang kami sa office, bali nasa 4th floor ang admin office. Yung time na po ito, need ko mag-overtime dahil maraming delivery for the next day. So ako na lang po ang natira sa buong 4th floor. Nagsa-sound trip ako that time at yung ilaw na bukas na lang is dun lang mismo sa workstation ko at sa may storage room. So, need ko pumunta sa storage room to get some files. So, iniwan ko yung company phone which is gamit ko for the sound trip. Yung time na to, kakanex ko lang ng new song which is Hillsongs. Worship song. Christian. So, ito yung mga sound. Ito rin yung mga tinutugtog kapag naka-experience mo yung Sambales Camp. Mga Hillsongs din. Kasi nakakaramdam na po ako ng something sa paligid ko that time which is not normal for me na di naman ganun ka-active yung third eye ko. So ito na nga, pumunta na ako sa storage room. Iniwanan ko lang din po open yung door so that I can hear the music. Pero wala pang isang minuto na makapasok ako sa storage, bigla na lang nag-next yung kanta. At ang nakakatakot sa part ko is hindi pang worship song. So sa takot ko, napatakbo ako sa table ko to check baka ads lang. Baka may pumasok lang na ads, di ba? May sumingit lang. Pero hindi siya ads. So ang ginawa ko, correct. So ang ginawa ko, kinausap ko na lang yung mga entity na wag naman manakot. Nagwo-work lang naman ako dito. To add lang po, yung time na yon is around 9 PM pa lamang. So after ko makuha yung file, balik ako sa workstation ko. Tuloy pa rin ang sound trip ko na sumasabay na ako sa pagkanta kasi yung feeling ko nakatingin na sila sa akin. Feeling ko naiingayan sila sa akin. So tuloy na ako sa paggawa ng delivery receipts and yung patapos na ako, sana ako nang biglang may sumabay sa akin mag-type sa keyboard. Wait lang ha. Yung patapos na sana ako nang biglang may sumabay sa akin mag-type sa keyboard. Ano yung tumunog? Oo, siguro tak-tak-tak. Kumanon. As in, napatigil ako sa pagta-type nun. Blue switch yan. Sa takot ko, di ko na tinapos yung ginawa ko. Sinave ko na lang yung file at nag-decide na akong umuwi. Sa takot ko rin, tumawag na ako sa guard namin para lang magpasundo ako doon mismo sa may admin room. Ito lang po muna yung isi-share kong story. Thank you po. Sana ma-share nyo po itong story ko. Actually, marami pa rin po akong ibang experience about sa multo at mga engkanto na nangyari sa life ko. More power po sa The Red Door Podcast at sa inyong tatlo po. Tito Ian, Tito James, and to you, Tita Prey, the Pretty. Charot. PS. Hindi, sabi ko kasi Tita Prey, the Pretty. PS, nag-iipon lang rin po ako kasi super want ko po, Tita Prey, magpataro reading sa Beyond Senses PH. Again, thank you for sharing po. Actually, alam mo,
Hindi mo na kailangan mag-ipon kasi feeling ko nung tinawag mong pretty si Prey meron kang free services. Oo. Ba't tayo yung nag-decide para sa Beyonce? So, ang gagawin mo na lang is kontakin mo sila tapos yung ipapambayad mo sa Beyond Senses, i-super chat mo na lang. Oo. Ibigay mo sa amin tapos kami na maglalakad ng iyong reading. Yan. Pero anong kwento na ano to no? Na-curious ako, Paps, talaga no? Never pa ako na-experience, Paps. Sa work? Pero napansin mo, 'di ba? Nasabi niya sa dulo na madami siyang na-experience. Paps, ako parang hindi ayoko na sabihin. Sasabihin ko dapat, Paps, na wala akong masyadong experience pero ito pala itong mga nakaraan ang dami ko nang naalala mo na meron kang something na. Pero yung direct, Paps, alam mo yung kunwari may nakita. Wala talaga no? Ayoko ng ganun. Tingnan natin sa Gago. Ay, hindi, bakit natin titingnan sa may ghost? Kala ko tingnan natin sa mga susunod na araw hindi, sa inyo. Sabi ko sana, tingnan natin sa may ghost tour tapos na pala nung last week. Napanood niyo yung vlog? Grabe kung makapag ako, kala mo no? In the future na yung ko. Pero, ayun nga. Na-curious ako, Pap, sa kung saan napuntang tugtog. Yung kanta, no? Oo. Kasi di ba from Hillsong, tapos saan kaya napunta? Hillsong. Oo, no? Naging Hillsong. Pero, Paps, marami ako nakikita mga comments sa mga videos, sa mga scary videos. For example, kunwari may nagpaparamdam sa bahay. Magpatugtog daw ng mga Gregorian chant. Mas creepy yun No, di ba basta yung mga Gregorian chant, ayaw daw ng mga spirits yun. Bakit? Wala parang rin naman yun form din naman ng parang worship yung Benedict nila. Oo, no. Ayaw nila ng Gregorian chant. Patugtugin mo yung My Immortal Gregorian version. Oo. Kasi ang daming ganun, di ba? Kinover nila yung mga songs na Oo nga, no? Sabi kasi, nakalimutan ko saan ko nabasa na ang praying through song or ang pagkanta is twice mas siya? Mas malakas? Oo. Kapag kinakanta mo ang isang prayer. Paano kapag Parang worship. Yun nga, yung katumbas na ng isang worship song. So yung Ama namin. Ay, hindi. Iba yun. Ano yun? Minus 50%. Double yun? Double deduction. Double deduction points. Right minus wrong bigla. Anong banda yung... Natawa kasi ako, nagulat kasi ako dun sa may trivia na yun, na yung pala. Ang Creed pala, Christian rock. Oh, may sacrifice nga di ba? Di ba? Na parang isipin mo, kung hindi mo ramdam yung lyrics, kala mo lang, rock-rockan lang. Meron pa, Paps. Yung CD ba yan? Crolitica? Christian rock sila? Ay, hindi. Sorry. Flyleaf pala. Flyleaf. Yung kumanta ng I'm so sick. Yung kumanta ng Cassie. Kasi meron silang kanta na tungkol sa isang missionary. Na parang, do you believe in God? Written on the bullet. Say yes, I'll pull the trigger. Parang ganun. Parang may nangyari kasi doon dati na kapag naniniwala ka kay God, babariling ka. Kasi diba, say yes, I'll pull the trigger. Parang ganun. Tapos parang alam ko, hindi ko maalala kung tama yung recollection ko, pero namatay yung missionary na yun dahil, sinabi niya na naniniwala siya sa kaya ginawa nila ng kanta? Paano magiging, paano magiging religious yung isang kanta nila, yung I can feel you all around me. I can feel you all around me. Sa bagay, Pero kasi, tama ako, Flyleaf to, di ba? Oh, Flyleaf. Yung kinakanta ko. Ayan. Yung Emily Paraluman, wala ba? Kasi Teka, hanap nga ako ng mga Christian rock. Kasi nagulat nga ako doon, nasabi ko, Christian rock nga talaga yung yung Creed. Ano pa bang kanta nila? As I Lay Dying. With Arms Wide Open. With Arms Wide Open. With Arms Wide Open. Oo nga, Grabe. Wala na akong makitang iba na kilala ko. Na Christian rock? Na Christian, Itong As I Lay Dying nang alam ko. Pero grabe, mabigat tong tugtugan ng As I Lay Dying Ay, sa atin meron din pala, Paps. Christian Bautista. May mga ba? Christian na Pero, Paps, may kanta si Christian Bautista na Hands to Heaven.
Nag-quantum connection bigla. Sakto rin pala, di ba? Oo. Hands to heaven. Hands to mga pala. Na parang nung pinapanood ko dati yun sa may, sa may mix. Sa mix. O, si Rena, sabi ko, hindi ko mag-gets, bakit si Rena yung nasa video? Di ba si Rena yun? Anyways. Hands to heaven and pray. Iniisip ko tuloy yung lyrics. Pero anyway, maubos na yung time natin. Magbabasa ulit kami. Magkakaroon tayo ng mga special episode na ganito kapag na puro ang babasahin lang namin is mga submitted stories. So kung meron kayong mga stories na gusto nyong isend at basahin namin sa isang special na episode ng The Red Door Podcast, isend nyo lang sa kwentongrdp@gmail.com. Ayun. Pero yung remastered version, antayin yun. Paps, nakalimutan ko nabanggit. Ang tagal ko nang nabaon to, na kwento, pero natabunan na lang natabunan. Nakita mo yung post sa may threads? Ano yun? Yung sa office din, sa may parang magka-work sila. Ano yun? Tapos sabi niya, may ka-work siya na may utang. Sabi niya, ano ba yung sabi niya? Uy friend, sabi to nung may utang Sabi, uy friend, wala pa, sa next life ko na lang bayaran yung utang ko. Ay, tapos namatay. Oo, tapos parang sabi niya, hindi hayaan mo na yun, bilang mo na lang ako ng coffee, sabi niya. Tapos, kinagabihan nun, nabalitaan niya na na nagpakamatay pala. Oo. Dahil sobrang dami ng pagkakautang. Oo. Di nagpakamatay. Pagpasok niya, may coffee shop. Oo. Nag-resign daw siya agad Sabi niya. Pero, ang ganda ng story, di ba? Pero yung na-post na nag-trending, cut pala, Paps. Oo. Kasi sa ilalim pala, may kadugtong pala yung thread na yun. Ano sabi? Na nalaman niya pala na ibinilin pala nung nagpakamatay dun sa HR na yung last na sahod, Pambili ng coffee sa lahat. Hindi, basta may nagbilin siya na, eto, bilan mo ng coffee, ganyan. Tapos may mga base sa comments, may nagsabi na BS daw yun. Yung story is make-up story lang. Hindi daw kasi pwedeng gawin daw ng HR Hindi yun, nga Paps. pwede, hindi pwede. Hindi pwede yun. Kasi naka-hold lang yun doon. Kung walang kukuha unless kunin ng family. Oo, di ba? Sa mga HR na nakikinig dyan, pwede ba yun? Na kunwari, may special request, tapos biglang na ganon, Nategi. na egg pie, tuto pa rin ba ng HR? Wait Or lang. may, Naririnig ko na. ano yun? HR din daw. Ano? HR din daw. Yung alin? Hindi raw. Hindi. HR, hindi raw. Anyways, nakuha na natin yung sagot. Ayun. Maraming salamat sa panonood nitong episode na to. Alam ko medyo bitin tong episode pero mag-send pa kayo ng maraming stories. Babasahin namin. Medyo press lang kami sa time ngayon dahil meron pang sunod na gagamit itong studio. Shoutout pala sa The Pod Network for letting us use this studio. Kaya maganda yung mga video and audio na naririnig nyo ngayon. So, ayun. Meron ka pa bang iba dadagdag, Tito James? Ayun, wala na. Maraming salamat sa sumusuporta pa rin sa The Red Door Podcast PH. Ayun. So, without further ado. Ayun. Again, my name is Tito Ian. At ako naman si Tito James Zu. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.